lakas ng isang ama ay hindi sa lapad ng kanyang mga balikat. Ito ay nadarama sa higpit ng kanyang mga yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga barkada. Ito ay sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanyang mga kaopisina. Ito ay sa kung paano siya ginagalang sa tahanan. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung gaano siya katindi sa muntok. Ito ay sa mapagmahal niyang haplos. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa bigat ng kanyang binubuhat. Ito ay sa kabigatang kaya niyang batid. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig. Ito ay kung gaano siya katapat magmahal sa kanyang natatanging kabiyak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib. Ito ay sa laki ng puso na pag-ibig ang pintig. Yeah, I never knew a love like this. And now I know a daddy that can love like this. My daddy loved me and I love my kids. But all my love can't love like this, no. You go everywhere that I go, through the joy, through the sorrow. Cause the rain gon' come, but even through the storm I can bathe in the sun. You gave your son, you forgave me for all them days I was crazy. You never gon' change, but you changed me. Good father, you a good father, yeah. Good father, a good father. I never knew a love like yours. My love crashed down, but your love still soars. My love runs dry, but your love still pours. And that's why I love you, Lord. I love you, Lord. You're my hiding place. Spend all my days trying to find your face. I live to my feet so I can find my way. I lost my way, but I found your grace. Your grace is sufficient, your mercy is endless. Love unconditional, pain understanding. Can't find another like you on this planet. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm moved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. Everybody need a good father, a provider. When you're down on your dollar, you can holler. When you're all alone, you just gotta pick up that phone. When you're looking for an answer, when you're running into danger, when you're dealing with the haters. Yeah, I tell you all of my sins, but you don't hold any against. No matter what anyone else thinks. You're a good, good father. It's
like this. And I don't know what daddy that can love like this. But daddy love me and I love my kids. But all my love can't love like this, no. You go everywhere that I go. Through the joy, through the sorrow. Cause the rain gon' come. But even through the storm, I can bathe in the sun. You gave your son, you forgave me. For all them days I was crazy. You never gon' change, but you changed me. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm moved by it. It's who I am. It's who I am. Isang mapagpalang araw ang aking bati sa inyong lahat. Ngayon nga po ay nalalapit na ang Father's Day. Now, kamusta na tayo bilang ama? Ito nga po ang ating magiging topic ngayong araw na ito. Tayo nga po ay manalangin. Blessed Father, we are grateful for this another opportunity to listen to your word. And yes, Abba Father, we pray that you be with us in our midst, giving us instructions, teachings, rebuke, Abba Father, that we need in our lives for us to walk the way you designed it. Blessed Father, sa inyo namin inihabilin na lahat. All glory belongs to you. Ito ay para sa iyo. In the mighty name of Jesus, amen and amen. The role of a father in the family is essential. He is called upon to be a leader and protector for the family and to give an example of Christ's love by being loving towards the children's mother. He is also to be strong in the faith and to bring the children up knowing right from wrong. Base sa isang pag-aaral, ang pagiging isang tatay ay isang sining. At kung paanong nagbabago ang lipunan at tradisyon ng bawat pamilya, ay ganoon din sa pagiging tatay. At sa kabila ng tagal na panahon ng pagiging tatay, ay nag-uumapaw pa rin ang mga oportunidad upang maging mas mabuting tatay. Now, what does it mean to be a father? Ano ang dapat na gawin ng isang tatay sa kanyang anak upang lumaki itong maayos sa mata ng Diyos at sa tao? Sapagkat tunay na nakakatuwa na makita ang isang anak na lumalaki ng may takot at pagsunod sa Diyos. God prepared for us, fathers of today, a message on how to do it the right way. Ito ang nakasulat sa Proverbs chapter 20 verse 7. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Ang aklat ng Kawikaan o ng Proverbs ay isinulat ni Solomon sa kaagahan ng kanyang paghahari. Ang dahilan sa pagkakasulat ng aklat na ito ay upang turuan ang tao sa kung paano magkaroon ng karunungan, disiplina at masinop o maalam na pamumuhay. Maging sa kung paano ang gumawa ng tama, makatarungan o patas. It is to apply divine wisdom to daily life and to provide moral instruction. Now, in this section, from chapters 10 hanggang chapters 24, Solomon wanted to impart wisdom to all people, regardless of their age, gender, or position in the society. This short but wise saying provides practical wisdom for our daily lives. The word righteous man comes from the Hebrew word tzaddik. Being righteous literally means to be right, especially in a moral way. A righteous man lives by faith. But who is righteous? Or who are the righteous men in our present time? The truth is that we are totally incapable of obtaining righteousness on our own. But just like Abraham, Moses, Noah, and the likes of them, men of faith, they needed God. The same goes with us, Father of today.
We need God in our lives to obtain righteousness. Ang isang taong matuwid ay iniingatan ang bawat lumalabas sa kanilang mga labi. Lahat ay nahayag sa Diyos, kaya't kanilang iniiwasan ang mga mararasang salita at tanging malulumanay na sagot ang kanilang ginagamit upang makapawi ng galit. Ang nais ng isang taong matuwid ay gamitin ang kanyang dila sa unawa, kung saan ang bunga ay kaalaman mula sa Diyos. Ang nananahan sa isip ng isang matuwid na tao ay unawa na siyang tunay na karunungan. At ito'y mula sa Diyos. Mapalad ang taong ang kanlungan ay ang kanyang kabutihan. Ang mga tinawag ng Diyos ay dapat ipangalat ang karunungan na ito sa lahat ng tao, sapagkat marami ang nagpapakapantas na sa tingin ng marami ay matuwid, na hindi nalalaman na ang tanging layunin nila ay magligaw sa kanila. So what does a righteous man do? He must walk with integrity. Now, the word integrity comes from the Latin integrar, means integer or integrate, means to maintain the congruency of various parts into a whole or unity. The word integrity in the scripture finds its root in the Old Testament term tom, which means to be complete. Completeness indicates the genuineness of someone or something. Regarding things, the integrity of an object is determined by whether it is what it really claims to be. Therefore, integrity is the skill of maintaining the congruency of the parts of our existence. In order to have personal integrity, we must live publicly what we profess privately. Mamuhay tayo tulad ng isang matalino sa puso at sa gawa. Sa ating mga ginagawa, maging sa mga lumalabas sa ating mga bibig at katapatan. Huwag tayong tumulad sa mga nagpapanggap lamang sapagkat ang buhay nila ay puno ng kasinungalingan, na ang tanging hangad ay wasakin ang tahanan ng Diyos. Ating tatandaan, lalasapin ng matuwid ang mabuting kaloob na mula sa Kanya. Bilang mga ama ng tahanan, ay napakahalaga na mamuhay ng matuwid at mamuhay ng may integridad sa buhay. Huwag gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak. Sa halip ay palakihin sila ng may disiplina at turuan ng mga aral na mula sa Panginoon. Sikapin natin na sumama sa taong may pangunawa at huwag sa taong nagmamarunong lamang. Ang may tunay na karunungan ay may tainga sa mabuting turo, daan upang maging matuwid ang buhay at maging sagana sa pagpapala. Tatandaan natin na kay Kristo lamang makakakaroon ang isang tao ng karunungan na makaunawa sa kung ano ang tunay na tama at mali. Hindi maiwasan na may mga tao pa rin na ang layunin ay mangutya, na hindi nalalaman na ito'y kahangalan at tiyak na magliligaw sa kanila. Pakaiwasan natin ang mga taong ito. Ito'y hindi makakatulong sa atin bilang mga ama ng tahanan. As father, we need to pass to our children the discipline and the teachings that we receive from the Lord. A loving father does what is right wholeheartedly, sapagkat nalalaman niya na hindi lamang niya napapalaki ng tama ang kanyang anak, kundi ito ang nakalulugod sa Diyos. Mga kapatid ko at mga tumatayong ama ng tahanan, ang tunay na marunong ay ipinapahayag
ang karunungan lalo't ito'y mula sa Diyos. Sila ang mga magigiting na saksi. Don't be a father just to look good and flatter people, but be the kind of father that God wants you to be for your children. A kind of father that will carry out His will from the heart. To the entire father in the world, it starts from you. Happy Father's Day. Let us pray. Blessed Father, we are grateful for this short message of a Father. And yes, Lord God, though short, ito po ay naglalaman ng mga practical ways how to be a good father by setting up an example, Lord God. And yes, Abba Father, thank you for this word. Kung wala po itong salita ninyo, ay wala kaming pagbabatayan ng mga katotohanan na dapat naming malaman, Panginoon. Blessed Father, gabayan niyo po kami bilang mga ama ng tahanan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala, Lord God, ang lahat. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen.